yung balakid, yung hurdle na kailangan nilang lagpasan right now kasi to get to the next round, sobrang kailangan nila ng momentum pagpasok ng first day ng ating Swiss stages. So definitely, they need to start out strong, especially against NIP Flash. Welcome nga pala sa ating game number 3. Ito na ang pangatlong best of 1 na mapapanood nyo ngayong araw na to para sa day 1 of the M6 Swiss stage. This time around, it's gonna be Singapore versus Cambodia. Labanan ng NIP Flash kontra CFU. As we head on to the Land of Dawn, wala pa naman ang harasan na magaganap, pero mauuna ng bahagya ang CFU sa pagro-rotate. Maaga din yung pagkaka-clear ng kanilang minion wave, mostly because of the Chu and Valentina combination plus yung concussive blast na nagmumula dito kay OP, pero okay lang yan. Kasi ngayon, yung Little Wonder ICZ pa rin ang makakakuha. Wow! Oo, at maganda dyan ay at least meron silang no daw. may ano na agad. May konting painit na agad ang CFU Gaming. Maliit lang naman na lead ang kanilang makukuha dahil doon. In fact, NIP Flash, feeling ko nasa plano naman nila na farm muna tayo. The moment that we get the Spear of Alpha, yung level 4, yung ultimate dito ni Hades, tsaka sila hanap ng kill. And as far as I know, with all of the Louis compositions na napapanood natin, around 5 to 6 minutes pa talaga biglang magkakaroon ng mga malalaking play. Lalo na kapag meron na siyang diversion play, that's the best time for the Louis to get activated. Kasi ngayon, 3 laban sa 3 may poke na nagaganap. Washing lang din naman ang kinakas ni Detective Z magiging low. Pero ilang segundo na lang, 20 seconds bago mag-spawn ang unang turtle ng laban. Yeah, first turtle, mauuna ang NIP Flash. Wadu, still no access dito sa kanyang Glorious Pathway. At si Hades ay nag-aabang lamang ng malambot na pwede niyang Spear of Alpha. JPL, no access to the implosion yet, pero may access siya sa kanyang knockback. Mukhang magpapa-level 4 dito si Curtisi at si Wadu ay mapopoke lamang ng bahagya. Turtle, sinimula na dito ng NIP Flash, pero kanino pa pala binibigyan ni Detective at sa likod si OP ay papauwiin si Kurt. Maganda yung Yo-Yo Blitz na kinakas dito ni Diablo against Wadu, pero ang Turtle mapakapasakamay pa din naman itong si Hades. Siya din ang babagsak with the first blood against Detective, pero sabi nila hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos kasi hahabulin namang member ng CFU Gaming, pero nandiyan na si Curtisi to the rescue! Si Diablo nandun lang din man sa likod, mababagsak din yung si Wadu in the high loss, pero Detective with an early double kill. Pero kahit NIP Flash ang nakakuha ng unang pagong, CFU Gaming with a quick trade of 2 kills. Oo, at napakaganda din for CFU Gaming na nakuha nila yung 2 kills sa jungler mismo. Yep. You want this Suyu to be able to at least get that snowball going in. At for CFU, okay lang yung trade na yon. Sa NIP Flash yung pagawang basta may pera si Detective at yung sunod na teamfight nila ay panigurado mararamdaman ng NIP Flash yung maagang armor penetration na makukuha ni Detective on this Suyu. Tahimik muna ulit ang Land of Dawn. Sunod na objective fight ay 1 minuto pa naman bago natin makita. Pero ang bola ngayon para sa akin ay nasa CFU na eh. Kailangan makahanap ni OP ng play around the gold lane. Kailangan na nga nilang mag-rotate very, very fast, specifically kay OP. And pwede din kopyahin ni Z. Ayan na nga yung sinasabi natin pagkopya ng implosion play. I was thinking also the diversion, either of the two, pwede niyang gawin. But now, medyo magiging mabilis ang rotation for both of these teams. OP sinusubukang tauhan yung mga miyembro dito ng NIP Flash. Available ang Way of the Dragon. Wala din namang casualty na magaganap pa ngayon kasi gugustuhin lang muna nilang pumwesto towards that gold lane. Oo, gold lane ang magiging focus ng larong ito. Kung last game, ang focus ay ipalayong lahat sa gold lane. This time around, dadalhin nila ang laban doon. And there you go, the Way of the Dragon magagamit na nga and looks like it's gonna be a quick kill for the side of CFU Gaming. Napakabilis na burst down na nagmula sa CFU. Oo, hindi sila nag-hesitate every single time. Meron silang makikitang pick-off. Be that the Tiger, 2 beses siyang bumabagsak sa kamay ng CFU Gaming. And now this will be a difficult time considering na Turtle is up. Maganda yung pagkakakas ng diversion play. Makikita nila si Detective. Si Detective ang unang babagsak. Shutdown na nga. Tapos nandito lang din naman yung Yo-Yo Blitz. Sabi nila hindi pa kami tapos kasi si Sing ang susunod na magiging target. Hindi nila pinapabagsak ang mga miyembro na meron sila. Pero overextension yata para sa NIP Flash kasi wala yung jungler nila. Tapos wala na din si Diablo. Kamuntikan na. That was a great entry coming in from Curtisi. Nakuha agad nila yung jungler pero mukhang nilaban pa nila ng mas matagal. Dahil dyan mukhang hindi nila masesecure ang Turtle. Mauna pa rin naman sila but sadly for NIP Flash they'd have to calm down for a bit. Another kill here coming in from Z at mukhang tuloy-tuloy lang ang laban as CFU gets
the second turtle of the game. Bandang mid lane ay si Diablo magbabantay. Kalat-kalat ang mga miyembro ng NIP Flash at 1,000 na ang lamang ng CFU. And ito yung gusto natin, no? Yung lineup, at least for NIP Flash, hindi pala natin gusto ng NIP Flash na magsama-sama sila. Pero paano sila makakapagsama-sama kung nandito lang din ang CFU Gaming? Apat laban sa isa, si CI buhay pa din! Buhay yung Valentina! Kahit sinusubukan siyang hanapin ng mga member ng NIP Flash. Si Wado pa nga ang unang babagsak doon. No? That is a trade from the side of NIP Flash. Pero yung mid laner dito ay buhay pa din kahit papaano. Hindi pa rin nakakakuha ng kill kay Z. 2-0 and 5 on this Valentina. Ang magiging trade dito ni Detective ay kukuha siya ng mid lane turret. Mukhang ang NIP Flash ay makaka-trade naman ng Torre doon sa may bandang itaas. Pero kung ako ang tatanungin, mas okay yung trade na yon para sa CFU dahil ang laking value talaga ng mid lane turret na yon. Sobrang laki na ng espasyo na meron sila at kahit nakuha ng NIP Flash ang top lane, kayang-kaya pang rumisponde ng CFU Gaming at this point in time. Kasi 5 minutes pa lang, yung gold lead na 800 na to, kaya tong palubuhin kung masusuffocate ng CFU Gaming yung kalaban nila sa mga jungle camps na meron sila. At hindi pa nga sumasama dito si Sing. Oo. So the moment na sumama yung Bruno, doon natin makikita kung ano nga ba ang damage talaga na CFU Gaming. Meanwhile for NIP Flash, nagagamit na talaga nila yung poke na nanggagaling kay Vanex to at least provide some vision at provide some sort of zone control as well. But Z, looking for the potential. Alam mo kung pumasok siya sa bush na yon, that could have been a 4-man implosion. But here comes the 2-man knock-up at may sipa din pabalik pero si OP ay low HP na. Makakapasok din naman dun sa may bantaas si Z. Hindi pa makapag-implosion play. Dalawa lamang matatamaan. The Purify is there. Si Sing ngayon ay matatalian si OP dun sa may bandang likod pero babagsak si Z. At mukhang si Diablo na atang isusunod pero si Detective ay makakapag-dash away. Here comes the diversion play. Pero wala siya mahanap doon. Si JPL naman na atang isusunod pero grabe yung Conceal Plus. The sticker si Diablo. Walang mahanap na target doon at si Wado na ata ang isusunod pero tatapusin na ni Detective. Isang banat ka na lang boy at makakatakas pa ata si OP. Hindi na pala. 2 kills para sa NIP Flash. Ang daming nangyari pero in favor lahat sa NIP Flash kasi kahit nakakita ng trades dito yung CFU Gaming, lahat ng mga kills ay sobrang necessary para sa NIP Flash na pabagsak nila. Si Z na pabagsak na din nila, si Wado, si OP, and even si Sing na kanina pa natin hinahanapan ng opening, and with that, nakuha nila yung second turtle, yung third turtle pala of the match, tapos nakapush pa sila dun sa bottom lane. At dito naman malakas yung NIP Flash, no? Kapag tumatagal ang laro at walang namamatay, sila ay may sustain, sila ay may poke, at sila ay may range. At muntikan pa nga makahanap si Curtizy doon with the diversion play. Sadly, iba ang liko. Nag-U-turn doon si Detective. Kung nagkamali siya ng decision doon na lumipat doon sa may bush, bagsak din sana siya. So for NIP Flash, mukha namang planado yung mga prolonged trades nila. For CFU, mukhang masyadong maaga ata ang naging engage nila doon. Next time around, sa tingin ko, wag muna, hintayin muna nila eh. May konting abang dapat for CFU kasi lamang si NIP Flash sa matagalang labanan. Alam mo, tingin ko yun din yung beauty ng lineup ng NIP Flash ngayon, Uomi, no? Na the moment na CFU yung mag-start ng team fight, yung diversion play pwedeng ipanghabol kapag nag-disengage na yung CFU Gaming. And I think yun yung beauty na meron and versatility na nabibigay ng isang Louie in the lineup. Yung ganong klase ng pwedeng madami kang desisyon na gawin. Hey, susubukan pumasok dito sa ating bush. Hindi yata magiging sapat ang kanyang sustainability. Nararamdaman na niya yung damage output. Si Wado din nararamdaman na yung damage output. 1/4 na lang ang buhay na natitira. JPL sinusubukang humanap ng opening pero back away na lang din muna siya. Susubukang bugawin. Ang kanika na lang mga kalaban. 20 seconds bago nabas ang unang Lord. At ang maganda sa pwesto ng CFU doon ay mapoprotektahan din nila. Pero a 3-man Spear of Alpha, tatlo agad ang nawala. Si Wado nandun sa likod ni Vanex pero si Vanex makapag-free hit din. Si Sing na ata ang isusunod nila at nagkakaubusan na ng CFU. Makakatakbo si OP pero nag-flicker pa siya. Babarilin na ata pero makakatakas na with the Shunpo. One survivor para sa CFU and NIP Flash na nakalamang sa trade na yon. Grabe, ito na yung mga implosion play, diversion play na nagmumula dito sa Louie na to. Nakikita natin how effective it was in catching the opponents off guard. Yes, nakita sila ni Z, but it wasn't enough. Kaya kung titignan natin ang ating naging replay, mapapansin natin kung ano nga ba yung naging movement dito ng NIP Flash. After that diversion play, sinubukan ng CFU na mag-respond
overextend. Pero mas maganda yung pagkakakita dito ng NIP Flash sa mga necessary people na kailangan nilang makita. After picking off Z, sinunod nila si Detective, sinunod si Sing, kaya kahit mabuhay si OP or si Wadu, wala nang damage output coming from the side of CFU. Nagdikit-dikit din kasi no, yung tipo na with the vacuum combo from this Louis. Ito yung literal na bawal magdikit kasi masakit. At for NIP Flash, pinipilit talaga nila pero may diversion play na naman doon sa may bandang likod. Pupunta sila ng mid lane pero mukhang ang target nila ay Bruno. The Purify is there pero tapos uwi pa rin ni JPL at dalawa pa nga ang mahihigop. Sing goes down at mukhang may balik pa rin dito kay Wadu. That's 2 people already out for CFU Gaming as the Lord continues to push. Hindi pa sila tapos kasi Spear of Alpha ay kakasa doon sa gitna. Masisipa pa nga with the Way of the Dragon dito. Itong si Diablo pero buhay pa din naman siya. Double kill coming from Z pero she will be shot down. He will be shot down. Si Detective na lang at si OP ang natitirang miyembro na buhay. Habang yung Lord ay buhay pa rin naman. 3 laban sa 2. OP Detective susubukan depensa ng kanika nilang mga base. That will be a successful base defense habang yung mga minion wave ay nagsusuffocate din sa mga natitirang turrets ng CFU. Nirespeto na nila, mabubuhay din kasi si Wadu at may hawak siyang revitalize. Yep. So hindi nila ma-outlive ang mga kalaban nila dito sa loob ng base ng CFU Gaming. In fact, medyo mababa pa nga ang ating mga death timers dahil 11 minutes pa lang naman. So ngayon meron ng bagong record, by the way, the fastest level 15 in M6. Hindi ko nga lamang nabasa kung sino yon pero makikita naman natin si Hades. At here comes a diversion, nahanap sila si JPL, nag-set doon sa likod, nakahanap ng target pero hindi nila ma-follow through. Pero mukhang makakatakas naman bagla si Wadu, si Sing ay makaka-free hit din. Si Hades pa ata yung napahamak at mukhang babagsak din siya. It is a 1-for-1 trade at mukhang shutdown pa nga para doon kay Sing. Ang ganda ng ginawang response dito ng CFU Gaming kasi kahit nakakuha ng pick-off, at least yung nakuha nilang pagkapatay ay against the jungler pero still 57 seconds pa naman bago mag-spawn yung Lord. And yun yung klase ng parang insight na kailangang meron ka, lalong-lalo na kung may Louis. Yung pagbubush check na ganun, yung ginawang pagbaril ni Detective as well as ni Z doon sa... Ano tawag dun sa bush na yun? Yung bush na malapit dun sa red? second... Sa orange? Sa second base. Ay, sa second tier turret. Basta yung bush na yun. Hindi ko alam eh. Yun Pangalanan si Vincent. Yun yung usually may MPL, basta Munton bush. Basta yun na yun. Basta yung bush na yun. Ang ganda ng pagkaka-diversion but still mas maganda yung parang presence of mind na meron si CFU Gaming. And for CFU Gaming, no, na as you said, presence of mind. Alam nila na baka may paparating doon, parang pumana na siya ng preemptive, no? Si Detective, as nasa pangalan na, parang ano niya ata, naamoy niya na may magda-diversion doon, kaya pumana siya sa bush kahit alam niyang walang laman. Tapos nasaktuhan na nagkalaman nung binato niya. Super sakto yon, by the way. Pwede niyong tignan sa replay at kung mali ako, message niyo yung page ko. Kalahati na ang buhay ng Lord. Lord's Pathway, nalatag na rin. Nilatag na yung Glorious Pathway. Detective ang makakakuha ng Lord pero sabi ng NIP Flash, hindi kami tutumba. Hinang walang nakukuhang trade. Si OP naman ang susunod babagsak. Double kill coming from Diablo. Si Wadu ang susunod na magiging target. Kaya naman isa-isa nang nawawala mga member dito ng CFU Gaming. Wadu will stay alive. Si Sing pumasok! Pero mag-isa ka dyan! Huwag mong gagawin yan! Kasi naman si Vanix ang makakapagpabagsak. Killing spree na against that Bruno. Medyo nagulat ako na ginawa niya yun. Gulatin mo ang mundo. Huwag mong ipapaalam yung next move mo. Ang pinakamatapang na Bruno ng M6. Siyempre, ibibiro mo, meron naman siyang sustain. To be honest, may sustain siya, may Fury naman. Nagulat ako si Tatlo eh. But then again, nga, pinasok mo pa rin. Di ba? Parang ganun kakatapang bossing. At dahil dyan, magagamit pa rin naman ata nila yung Lord. Nandyan pa rin naman sila Detective at 5 seconds, makahabol pa niya yan. Basta mag-dash siya pabalik doon sa may bandang mid lane. Overall, it's still gonna be a 5v5 dito sa may bandang mid lane. This is a Luminous Lord though, kaya umamba na nga. At agaran itong matutunaw dahil sa range and damage na meron ng NIP Flash. At Calmalicious na lang muna ulit dahil for CFU, medyo nagkamali sila doon sa last fight na kinuha. Oo, talagang papunta pa sa favor ng NIP Flash kahit dapat nasa CFU na. Parang ganun yung naging laban kasi nakuha na nila yung Lord eh. Dapat inintay na lang nila na mag-respawn yung Lord. Mag-spawn pala kasi unang beses pa lang mabubuhay. Pero yun na nga, mag-spawn yung Lord. Tapos doon dapat sila naghanap ng laban. Instead, ang nangyari ay sinubukan pa nilang i-overextend and when that happened ay napunish pa sila ng NIP Flash instead na walang makuhang trade doon sa entire Lord fight. Ayun, no? Pero nandito lang din man. Maganda yung pagkakasipa pero mas maganda yung
Purify coming from Kurt TZ, pero hindi na yata magiging enough ang kanyang damage output and sustainability. Si Sing buhay pa din. Susubukan siya pabagsakin ni Hades, pero hindi sapat ang damage output na meron sila. Si Diablo nag-yo-yo blitz lang din naman doon sa likod, pero tatlong miyembro pa ng side ng CFU Gaming ang buhay. Si Z naman susubukan mabuhay, pero mega kill coming from Vanix. Winter's Crown na din naman ang kinasa. Si Zing na naman ang babagsak, kaya naman triple kill. Apat na member na ng CFU ang nawawala, habang ang NIP Flash, tatlong member pa din ang nandyan. Banix! Kay Banix! Napakalupit ng ginawa nung Granger dito. The angle was there, pero grabe yung control niya sa pagbabato ng kanyang mga abilidad. At dito natin makikita yung bagong mechanic dito kay Granger. You can use your ultimate para ma-cancel yung Rhapsody mo. So habang nagra-Rhapsody ka, tapos nagde-Death Sonata, kung gusto mo nang tapusin agad, tapos bato mo na ng ulti habang nagra-Rhapsody ka, umulti ka na. And after that, dahil nga walang cooldown yung Rhapsody, as long as may energy ka, ay pwede ka na ulit mag-Rhapsody ulit. So kitang-kita, full display, Vanix, mastery on this gold lane Granger as we head on to our third Lord of the game. 15 minutes pa lang naman, hindi pa ito yung Evolved Lord at makakadepensa doon ang NIP Flash. Oo, so subukan nilang kunin ang pwesto towards this Lord kasi ngayon medyo mas maganda ang pwesto na nagmumula sa NIP Flash. OP namamataan lang din naman Death Sonata, kinakasan na din si OP, susubukan kumuha ng pwesto, pero makakapag-implosion play si Tigreal, papasok, tapos si Detective nandun sa likod, susubukan niyang bakbakan yung mga member ng NIP Flash na nabubuhay, pero godlike coming from that Vanix, pero double kill na lang din naman, masya-shutdown siya, papasok kasi si Sing masakit na din yung damage output na pinanggagalingan niya. Wala na mga member dito ng NIP Flash na necessary to secure that Lord, kaya mukhang this third Lord of the match will come into favor sa CFU Gaming. Ganda ng ginawa ni Detective doon. Nahanap niya yung mga primary targets ng NIP Flash. Nakabili siya ng konting oras para dito kay Sing at nagtuloy-tuloy yung ginagawa ng CFU Gaming doon, mainly because they had access to DPS. Hindi masyadong nagalaw yung Bruno doon compared for NIP Flash na lahat ng damage dealer nila ay naging busy mabuhay imbis na mabisi mag-deal ng damage. Maganda sana yung parang gustong gawin ni JPL. I think tinulak niya papasok si OP, pero nag-Spear of Alpha kasi papasok din si Hades. So na-displace lalo, imbes na mag-implosion play na lang doon si JPL, and hindi naging sapat yung crowd control na meron sila kasi ngayon yung Lord nagmamarcha na sa bottom lane nila. At 17 minutes in, wala na silang actually may Torre pa pala dito sa may bandang mid lane. Gagamitin na yung kit dito ni Vanix para makapag-wave clear, magbigay din ng vision, pero mata dito kay Z. Meron siyang hawak na implosion at may flicker din at mukhang hahanapin na nga nila with a wave the dragon. Mahanap na doon nila si Kurt TZ, kaya naman yung implosion play makakahuli pa ng tatlo. Yung implosion play na ginaya lang din naman dito ng CFU Gaming ang magiging enough para isa-isa nang bumagsak ang mga miyembro ng NIP Flash. Dalawang miyembro nila ang wala na ngayon, susubukan nilang depensahan natitirang member, but a wipe out for CFU Gaming, at ngayon sila ang kumakatok sa base as they take the game against the champions. At parang ganun lang, CFU taking down the overlords of SG at pinapatunayan na agad nila that the time for Cambodian MLBB is now. Fourth place MSC, who pinakita